Muli po, magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga. Kung saan po kayo naroon, sa sulok ng mundo. Sana po nasa mabuting kalagayan kayo at malayo sa anumang sakit at anumang sakuna. Ingatan po nawa kayo ng Panginoong may kapal. Maraming salamat muli. Nandito na naman po ako. Ako po ay All TV Official. Ngayon po ay pasensya na po kayo sa nakaraang kong video. Hindi ko po napakita yung container na naipasok na namin yung tin wheelers at saka yung mixer. Video busy po kaya hindi ko na po nakunan at nakuha na po yung container. Kaya tapos na po kahapon yung dalawang container. Ngayon po ay wala po kaming schedule sa pagko-container, kaya po ang ginagawa po namin ngayon, pipintura po ng mga van na tinatanggalan ng sticker, at ako po ay nagpapalit ng clutch. Papakita ko po sa inyo kung paano po sila magpalit ng mga clutch dito sa atin po. Kasi pag ang clutch lining nang ang sira, yun lang ang pinapalitan sa atin. Dito kasi sa kanila, clutch lining nang ang sira, lahat pinapalitan nila, pati pressure plate, release bearing, pilot bearing. Pakita ko po sa inyo, ang gaganda pa. Tinatapon na lang nila ito, nilalagay na lang nila sa basura. Sa atin, sabi ko, sa amin, kaya kung minsan ang ginagawa ko nga rito, ito katulad po nito, tinatabi ko po yung mga tinatanggal namin, tulad po nitong clutch po nito. Ayan po, kung nakikita nyo, ang ganda pa po niyan. Ang ganda pa po niyan. Ano yan, wala pang katama-tama. Yun sa kanila ay scrap na sa kanila. Ito po yung mga van na pinipinturahan namin, binabaklas yung sticker. Ayan po. Ayan, kung napupunan nyo, yan medyo may guhit sa itaas. Ayan, tapos yung tagiliran. Ayan po. Ayan, nakita nyo po siguro, medyo may iba ng kulay. Yan, pinipinturahan po namin. Tapos yung iba po niyan ay sinasali sa auksyon, mga ganyan unit. Pakita ko po sa inyo yung aking pinapalitan ngayon ng clutch, na sinasabi ko na ang ganda pa ng release bearing, ang ganda pa ng pressure plate, ang ganda pa ng pilot bearing, pero kailangan na palitan kasi ganun sila ang kanilang patakaran dito. Kaya kung marunong ka mag-ipon, pwede padala sa Pilipinas. Tulad po nito. Ito po yung transmission ng Canter. Ayan. Ayan po yung ito po yung pressure plate. Ang ganda po. Tingnan nyo. Wala pa po yung tama-tama po yan. Tingnan nyo. At po yung kabila. Ayan po. Ang ganda po po. At kahit yung spring po niya wala pa. Pati po yung kanyang release bearing, yan po. Kikita nyo po yan. Yan, wala pa nga pong katama-tama. Pero papalitan po yan ng buo. Papalitan po yan. Ganun po sila dito pag nagpalit. Na sayang sa atin. Malaking pakinabang pa po yan. Ayan po. Tinanggal ko na pati yung pilot bearing, center bearing. Ayan po. Ito yung pilot bearing. Tinanggal ko na sa pressure plate. Ayan po yung aking ginagawa ngayon. Ayan po. Papalit po ako ng clutch yan. Canter. Ayan po ngayon ang schedule namin. At wala po kaming schedule ng container. At yung tulad po yung sinabi ko sa inyo nakaraan, yung pinalitan ko po ng pinto, may problema po ng konti. Kailangan ko po siya hilahin. Hindi po siya naka-align. Ito po, pakita ko po sa inyo. Napalitan na po ng pinto. Ayan o. Ayan o. Ito na po yung pinto na yun, pinalit. Ang problema po ito, hindi po naka-align. Puna po yung layo po ng bumper. Halos 1.5 inches po ang hihilahin ko pa para ito
ay ma-align. Kaya pagkatapos ko po ng habang hinihintay ko po yung pisa nung nung transmission, yung mga clutch lining niya, ito muna ang gagawin ko. Yung hihilahin ko muna itong bracket niya palabas para ma-align. Ay papakita ko po pala sa inyo kung ano yung mga ginagamit namin pag kami nag-container, kung anong ginagamit namin tali sa loob ng container at saka sa pag-seating namin ng mga unit, patong dun sa isang unit din. Dalawang klase po kasi ang aming ginagamit sa pagtali, yung kable at saka yung white band na sabi nila dito. Ito po yung isa, ito pong white band na ito, ayan po ito. Ito po yung isa na ginagamit namin. Mas madali pong gamitin, mabilis. Kaso nga lang, siyempre pag mabibigat na po ang tinatalian katulad ng forward 10-wheelers, hindi na ito pwede. Ito po ay pwede lang sa mga 2-tonners. Pero maalwan po ito, mabilis magtrabaho pag ito ang gamit mo. Ito po yung kanyang panghigpit. Ayan, ito po ang panghigpit niya. Ganyan lang po yan. Pag hinigpitan mo po, ganyan lang. Ayan. Yan po isa sa ginagamit namin. At saka ito po yung pinakalock. Pinakalock po niya, yung mga bakal po na ito. Ito. Ayan. Yan po na nagamit namin. Ito po ngayon maraming fire truck na sitting at ipapadala po ito sa Pilipinas. Sa mga fire truck ito, magaganda. Ang gaganda ng mga unit na ito. Yung isa naman po, pakita ko rin sa inyo. Ito naman ang isa na ginagamit namin sa pagtali. Mas matibay po ito. Ginagamitan namin itong kable. Ito po. Against the light. Ayan po ito. Itong mga kable na ito, ito po yung isa sa ginagamit namin sa pagtali. Tapos ginagamitan po ito para mahatak po siya, nagpita ng husto. Ginagamitan po namin ng turnbuckle ang tawag na dito. Ito naman po. Ito naman ang ginagamit namin. Dito namin siya sinasabit at nihigpitan namin. Ayan po. Yan isa sa ginagamit namin. Kaya matitibay siya, hindi siya basta-basta na natatanggal sa pagtali. Depende talaga sa gumagawa. Kahit dito po sa kabilang container pit namin, wala din pong schedule sa pagko-container. Ang schedule po nito ay puro seating po yung ipapatong sa isang forward. Yung mga ito, nakikita nyo mga fast track yan, kapatong po yan. Gaganda po nito, pati yung mga makina, sariwang sariwa ang mga makina ng mga fire truck. Kasi yung fire truck dito, ano lang, yung hindi ba masyadong ginagamit, hindi masyadong gamit. Kumbaga nag-ano lang sila, yung iikot isang bisis isang araw. At yun, ang kasama ko ay nagpe-prepared na at kukuha na ng unit sa auction. Naghakot na sila, yung mga napamili ng butso namin na unit na yan galing sa auction. Kaya nagpe-prepared na at sisipag ito mga kasama namin mga hapon. Babalik po tayo doon sa kabilang. At dito po ang dami pong gamit na pwede pa mapakinabangan. Tulad po yung mga transmission. Kung nakikita nyo po yan sa itaas, yan, transmission po yan. Ayan, transmission. Tapos mayroon pa po rito mga transmission. Ayan po. Ayan. Halos mga buo pa po yan. Ayan. Ayan. Ayan po, napagkamalan lang ng aking kasamang Japanese na may problema. Hindi niya
Nung bago kasi ako dito, hindi ako nakikialam kasi hindi naman yan ang in-applyan ko rito, hindi naman mekaniko in-applyan ko. Ngayon, nung bandang huli, hindi ko na rin matiis na bakit ka ako nagpapalit ng transmisyon, ano ba problema, maingay daw. Ay nung nagpalit ka ba ako, sabi niya problema nga, maingay pa rin, hindi naman kako transmisyon ang problema yan, tingnan mo muna kako yung pressure plate kung may problema, o kaya naman kako yung clutch lining, yung spring kako niyan, kung minsan pagputol na yun maingay, madalas ganon. Yun nga, kaya yung tatong transmission na yun ang problema. Kaya nung simula noon, palagi na siya nagtatanong at madalas ako nang pinagagawa niya palit ng clutch. Kasi hindi ko naman talaga pinapapila niyan dati dahil hindi naman mekaniko talaga apply ko rito. Sa kanila, ang apply ko dito kasi yung pagkukontainer. Pero nandito na rin ako, kaya pinanindigan ko na rin kahit anong trabaho, kagaya nga sabi ko sa inyo noon, all around ang trabaho rito. Walang pili. Basta masipag ka dito, maraming trabaho rito. Yan, mga magulang trabaho sa container, local market, yan ang ano. Tapos yung iba naman na mga unit, katulad ng mga camping van, hindi na po dinidismantle yon. Yun diretso na siya sa barko. Diretso na sa barko. Ikakarga na sa barko kung saan masadalhin, sa Pilipinas man, sa Malaysia man. Yan, mga ganon. Depende lang doon sa unit na pwede mo yung baklasin. O, katulad po yung preferred nung kasama ko, kakarga na po niya sa self-loader yung unit. Pakita ko po sa inyo. Dadalhin niya na po sa Yokohama Pier yung camping car na yun. Ayan po, na ano na po niya, ni-prepared. Ayan, nakarga niya. Ayan. Yan, kinakarga niya yan, papunta na yan ng pier. Yatid niya na ngayon yan. Sipag ng driver na yan. Yan. At dito po, nag-ano din po kami, nagsasyakin ng sasakyan yung nagre-restro. Dito po kasi sa Japan, hindi katulad sa Pilipinas na kahit sino pwedeng mag-restro ng sasakyan, mag-renew. Dito po sa ngayon may patakaran sila, hindi ka pwedeng mag-renew ng sasakyan mo kung walang nagmi-maintain ng iyong sasakyan. Kailangan daw may nagmi-maintain para maiwasan ang aksidente na sinasabi ko minsan walang preno, sinasabi ko minsan na ganiri kung ano-anong dahilan kapag na-aksidente na. Ngayon ang ginawa po nila, kailangan bago ka mag-renew ng iyong sasakyan, mayroon isang auto shop na nagmi-maintain ng sasakyan mo, na magche-check ng mga preno, ilaw, lahat-lahat. Kailangan accredited ang kumpanyang yon. Pag hindi accredited, hindi rin pwede. Kailangan lisensyado sa gobyerno. Ganon sila ngayon kahigpit dito. Kaya dapat sana sa atin magkaroon din ng ganon, para naman hindi palaging sinasabi ng mga naksidente na nawalan ako ng preno, kahit hindi naman totoo. Nung ako po yun nasa Pilipinas, marami po akong mini-maintain ng mga tracking dyan. At ang mga driver po na iba, pag naksidente, ganun po ang sasabihin, nawalan daw ng preno, ganun lagi. Tapos pag kinuha mo yung truck, mayroon naman preno, basta ganun lang palaging sinasabi. Hindi nila sinasabi ang totoo. Kaya sana maganda kung ang maipayo ko po sa inyo na may mga sasakyan, ipacheck nyo lagi sa nakakaalam. Lalong-lalo na yung mga preno na yan, importante yan. Yung mga line ng linya ng tubo ng mga clutch, o kaya hangin man yan, kung ano man, ipapacheck lagi. At saka yung mga ball joint, kailangan palaging maayos, hindi mamaya yung palang ball joint patanggal na. Yun ang sisimulan ko minsan ng aksidente.
Kaya maganda talaga may nagme-maintain. At saka dito, bago mo idalhin talaga ang sasakyan sa registration, lahat pati preno binubuksan, chine-check lahat. Maliban lang sa clutch, pag ang clutch ay maganda naman, hindi na ginagalaw. Pero dito automatic ang preno. Tinitingnan talaga kung gaano kakapal, sinusukat at nililista doon sa papel. Mayroon silang listahan kung ano ang kapal. I-present mo yan doon sa registration office. Ganon sila rito pag nag-renew. Dito nga sa kanila, hindi naman sila masyado mahigpit sa gulong. Kahit sa makina, hindi sila masyadong mahigpit na sabi nila noon, kaya tinatapon ang sasakyan, pinapadala sa atin, hindi na raw nagagamit. Hindi. Dito, hanggat kaya mo ipa-renew ang sasakyan, pwede mong gamitin dito. Kailangan lang sigurado ka na safety yung sasakyan na yan. At habang tumatagal, tumataas nga lang yung sinasabi nilang road tax na babayaran. Kaya yung iba, hindi na nila pinare-renew kasi medyo mataas na ang road tax. Binibinta na nila. Yan ang totoo. Kaya yung mga nabibili sa auction, ayan ay karamihan magaganda pa naman. Hindi naman, mayroon naman na medyo pangit na rin. Pero karamihan magaganda. Maganda yung unit. Kung marunong kang mamili. Ayan po ang isa po sa aming ginagawa rito. Ayan ang buhay dito sa Japan, na ang maipapayo ko lang doon sa mga nagbabalak na pumunta rito, sana buo ang loob nyo at talagang desidido kayo na pumunta sa ibang lugar. Huwag nyong hanapin na baka iniisip nyo pupunta kayo rito masaya. Itong lugar na ito, kung sa akin lang ito suggestion ko lang at saka sa experience ko. Di hamak ang saya dito kaysa Middle East ka napunta. 4 na taon din ako sa Saudi. Isa sa lugar na napuntahan ko ang Saudi na malungkot. Malungkot sa Saudi. Lalo na pag na-assign ka sa drilling, kung saan-saan napupunta ang rig nyo. Kung saan-saan kayo na-assign. Sa disyerto kayo na-assign, malungkot doon. Dito, malaya ka makakapunta kahit saan, lalo na kung may sasakyan ka. Kaya ang kagandahan pa rito, ang trabaho, hindi katulad sa atin na kasing bigat. Dito, magaan ang trabaho, maalwan, kumpara nyo sa Pilipinas. Maraming trabaho sa atin kung tutuusin. Ang problema naman, ang sweldo natin ay hindi sapat para sa pamilya natin. Kaya nga tayo nangingibang bansa. Dahil kung sapat na ang ating sweldo, siguro hindi na tayo pumunta rito. Pero kung may kunting negosyo ka, mas maganda. Mas maganda yung sa Pilipinas kung may kunting negosyo ka sa atin. Yan lang ang mapayo ko sa mga nag-iisip na pumunta rito. Kailangan buong loob. Dapat matibay ka. Hindi pwede yung pahumsik-humsik katulad nung ibang tao na nakuha ko, na dinala ko rito, umuwi 3 months pa lang dito na hindi nagpaalam. Tuloy, ako ang nagbayad ng penalty. 2 buwan sweldo ko kinuha ng boss ko. Dahil ako ang garantor nila. Kaya minsan nakakadala ng tumulong na kumuha ng tao. Dahil sa sitwasyon na gano'n, ikaw nang tumulong, ikaw pa napasama ng bandang huli. Ikaw pa nasaktan. Kaya sana naman, huwag gano'n. Kasi ang tao na makatulad ko, willing talaga ako tumulong kung makakatulong ako. Kaya nga ako nakakuha ng mga tao na dala ko rito. Ang totoo niyan, ang nadala ko dito ay 8 sila. At sa ngayon, naiwan pa rito yung 6 pang naiwan, yung iba nagsiuwi na at malungkot daw dito sa Japan. At saka ngayon medyo mahigpit ang pagkuha ng tao sa Pilipinas. Pero asahan nyo, kung mayroon akong maitutulong,
tutulong tayo kasi isa yun sa adikain ko. Ayun oh, itong kasama ko oh. May kausap ito. Pakilala ko sa inyo. Ayan oh. Gandang lalaki yan. Nakalab yan pre. Oh yan ay. Against the light tayo. Yan. Siya yung na-assign doon sa kabila. Yan. Siya yung na-assign doon sa kabila. Yung pinakita ko sa inyo kanina yung mga wire na ginagawa. Siya ang gumagawa nun kanina. Yan. Hello. Yan, hi ka naman sa vlog ko. Oh, yeah. Mahihain pa, mahihain. O sige na, hanggang dito na lang. Bye-bye, magsisimula na kami. Ingat kayo lahat. God bless. Bye.